Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa patnubayan po kayo lagi ng ating Panginoon Diyos. Ligtas po kayo sa anuman po sakuna, anuman pong kapamakan, lalo na po sa anuman pong mga karamdaman. Kamusta po kayo? Ako medyo, alam po ninyo, siya nga pala, nagpapasalamat nga pala ako doon sa mga tumulong at ng mga nagbigay ng suporta sa pagkamatay po ng aking bayaw na si Noli Navarro. Na po, salamat po sa inyong lahat. Actually, pasensya na kayo. Medyo sinisipon pa rin po ako. No? Well, marami po tayong ikangang pag-uusapan ngayon tungkol sa mga senior citizen. No? Ito po ay dapat po ninyo talaga itong malaman itong mga ganito dahil kasi para hindi po nagiging inosente tayo sa mga kaganapan, no? Alam po ninyo, minsan nakakainggit po talaga sa ibang mga lungsod na nakakapagpatupad sila ng maayos at tama, no? Alam po ninyo, meron ako ipapapanood sa inyo. Tingnan nyo. Ito po yung nangyari dito sa Pasig, lungsod ng Pasig. Tingnan nyo, nakakatuwa po kasi dahil yung mga senior citizen po dito doon, nabigyan sila ng tig 3,000 cash po hindi bigas. Dito sa atin, ang ipinamimigay dito sa atin, bigas na 5 kilos lang sa mga senior citizen, pero ang problema, hindi pa makain. Di ba? Yun ang bigat, di ba? Hindi makain. Sipin niya, hindi talaga makain yung. Para sa akin, ewan ko doon sa mga iba, pero hindi ako nagmamasilan. Pero kaya lang, hindi po talaga makatarungan para sa akin. Meron ako papapanood sa inyo, talaga pong nakaka-proud at nakakatuwa. Yung may mga leader o may mga punong lungsod na nga talagang yung pagiging transparent, no? Good governance nila at accountability, especially yung mga integridad nila. Pero dito sa atin, meron bang ganon? Meron pa bang integridad? Okay, ipapapanood ko sa inyo. Tingnan nyo, wait lang, papapanood ko sa inyo. Ito. Ito na ang isa sa pinakahihintay ng mga senior citizens sa lungsod ng Pasig kapag sasapit ang Disyembre. Ang schedule ng distribution ng handog pasasalamat para sa senior citizen. Atin panoorin. Mga kaibigan, nandito nga pala tayo sa Tawiran Extension Cover Court, Barangay Santolan, kung saan dito natin nakita ang mga masasayang nakapilang mga senior citizen upang matanggap mga nila ang kanilang cash gift mula sa city government natin ng lungsod ng Pasig. Malaking tulong po ito. Maraming salamat po. Merry Christmas! Dito naman natin nakikita ang cash gift na natatanggap ng bawat senior citizen. Atin bilangin. 1, 2, 3. Maraming salamat po. Merry Christmas po. Maraming salamat po, Mio Gusto, sa biyaya niyo pong binigay sa amin ng mayroon na po ng private school. Thank you. Maraming salamat po kay Mayor Beko. Maraming salamat po. Mayor, maraming pong salamat. Ito po sa binigay niyong pamasko sa amin. Thank you po. Maraming salamat po, Mayor Beko. At malaking bagay po sa amin doon na pamasko niyo po sa amin. At maraming salamat. Maraming salamat Mayor Beko Soto at saka yung council sa binigay mong pamaskong handog sa mga senior citizen. Maraming salamat po, Mayor Beko Soto. Natanggap na kami ng pamasko para sa mga senior. Maraming salamat po, Mayor Beko.
May pambili na kami ng maintenance. Thank you. Ay, maraming salamat po, Mayor Vico Soto. At ayan nga mga kaibigan, nakita natin at narinig ang pasasalamat ng mga senior citizen na nakatanggap ng cash gift dito sa Barangay Santolan. Oh, nakita nyo? Yan, nakita po ninyo? Ganyan po sa Pasig. Dito sa atin nakadanas ba tayong mga senior citizen pag Paskong ganyan? Yung binibigay nilang bigas dito, na sa pamaskong handog para sa mga bigas ng senior citizen, 5 kilo lang yun. Magkano lang yun? Sabihin mo na 50 pesos. 50 pesos. Pero hindi ako naniniwala 50 pesos yung ipinamigay nilang pamaskong handog na bigas. Hindi nga makain eh. Diba? Oh. Kaya nga hinahamon ko nga si Mayor Biason eh. Ano sabi ko? Mayor, lutuin natin sa harap ng maraming tao yung ipinamigay mong bigas sa mga senior citizen dito sa Muntinlupa. Pakita mo na makakain yan, Mayor. Pakita mo na makakain. Di ba? Pakita mo na makakain. Ha? Kaya, inahamon ko. Talagang naghahamon ako eh. Ng Mayor, iluto mo doon sa harap ng maraming tapos kainin mo. Tingnan mo kung okay ko, masasarapan ka. Lagi ko nga sinasabi, di ba? Nung nabubuhay pa yung magulang ko, yung father ko, hindi daw baling wala kang ulam, basta masarap lang ang kanin mo. Pero dito pa sa atin, ano nangyayari dito sa atin? Di ba? Ha? Ganyan ba? Yung kami mga senior citizen, kung tutusin, malapit na kami sa hukay, pero hindi man lang kayo nakakapagbigay ng magandang ikangang bago man lang kami mawala sa mundo, napagsilbihan nyo kami mga senior citizen ng maayos at tama. Di ba? Oh. Tapos, ito pa. Yung mga gamot, ang yayabang ninyo, Mayor, na kaysa pinagayabang ninyo, nagbibigay kayo ng maintenance, lalo, bakit na lang kasi sa mga senior citizen, yung sinasabi nga, mamimigay kayo ng gamot. Mamimigay kayo ng gamot. Pero pumunta ka sa health center, wala namang gamot eh. Ang yayabang lang ninyo. Yun ang totoo niyan, ang yayabang ninyo. Pero, wala naman talagang kayong, pag pumunta ka sa health center, wala. Walang gamot. Diba? Mayor, ganito na lang gawin ninyo. Sa aming mga seniors, minsan lang mo ang Pasko. Sana gawin yun. Ibahay-bahay nyo na lang para sa mga senior citizen. Paano, kunyari? May stop man siya. Pero dahil hindi siya makapunta, paano yung ikangang unclaimed? Sino makikinabang nun, Mayor? Yung unclaimed. Bakit kasi, kung talagang meron kayong malasakit sa mga senior citizen, bakit, Mayor, hindi mo yan, hindi mo yan, bahay-bahay na lang yan. Para mas maganda pa. Bakit? Nagbibigay ka nga ng mga gamot, di ba binabahay-bahay mo? Bakit hindi nyo magawa? Ang dami-dami mo pang kasama, ang dami-dami pang na sinisweldohan yan. Pero Mayor, di ba? Tama ba yun? Yung pinagagagawa ninyo para sa aming mga Montelepeño na mga senior citizen. Mayor naman, kung talagang totoong meron kayong malasakit sa mga senior citizen, bakit di nyo ibahay-bahay? Hindi nyo dapat pahirapan, bibigyan nyo ng claim stop, tapos bakit hindi na lang natin gawin? Hanapin nyo lang sa kanila yung kanilang senior citizen ID. Tapos na. Napakabulok naman talaga ng sistema natin dito. Diba? Yung ba yung maganda para sa inyo, Mayor? Yung ganon? Ha? Oh. Kaya, sana naman, Mayor, kung totoo kayong ikangang meron kayong malasakit sa aming mga senior citizen at meron kayong pagmamahal sa mga kapwa ko mga Montelepeño, bakit hindi ninyo Mayor? Dapat ganun ang ginagawa ninyo, Mayor.
kung para sa akin lang. Diba? Yun po ang dapat na ginagawa natin dito. Baguhin nyo naman yung sistema nyo. O, ito naman susunod. Tungkol to sa AKAP. Ipapapanood ko sa inyo tungkol sa AKAP, IX, kung ano-ano pa. Ito, totoo itong nangyayari. Ipapapanood ko sa inyo. Para na sa gayon, maniwala kayo. Lagay mo dito. Ayan. Dito. Dito, Apo. Dito. Yan. Pindutin mo. Ayan. Panoorin ninyo, ha. Ang mga barangay officials na sabuat sa tinatawag natin na Kaltas AX na ayuda program. Kagaya ng AKAP, I believe the AKAP was a maximum of 10,000, minimum of 2,000. Pero sa kanila, ang mga form hindi sinasabihan sila, binibigyan ng instruction na wag fill upan yung date, kung saan yung payout venue at saka yung amount. Dahil yung pinanggalingan nung ayuda, kung sino yung nagbigay na politiko, sila na lang raw ang bahala at 2,000 lang ang natanggap. So there was never a time that more than 2,000 was given at paulit-ulit na pangalan. So gusto ko lang susugan ang iyong mga ipinabatid ngayon at imungkahi na rin na dapat ang kapulungan na to ay umaksyon dahil yung ayuda na ibinibigay sa mga kababayan nating kapuspalad na kailangan nila ay hindi dapat makaltasan at mapakinabangan ng politiko at dapat ito'y diretsang maibigay sa mga tao. So if you would call for an investigation, makakaasa po kayo na susuportahan ko po ang inyong panawagan. Salamat, Congressman Bong Suntay. Actually, hindi nangyayari na sa amin na bakante. And I was surprised na sa distrito nyo ang nangyayari yun. So, kailangan na talaga ngayon ripasuhin ang mga dapat ripasuhin, especially doon sa mga payout centers natin. And salamat sa suporta. Sana po hindi lang hanggang privilege speech ito. I believe umaksyon na rin ang si Secretary and kakasuhan na rin ang mga barangay officials na sabuat sa tinatawag natin na Kaltas AX na ayuda program. Ayan. Kita ninyo? Remove mo to, Apo. Pinutin mo yan. Yun. Dito, yan. Dito. Ito, remove. Ayan. O, pinutin mo. Ito, yan. 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 O, kita nyo? Hindi lang naman sa ibang lugar. Lalo dito sa amin, Congressman Bong Suntay. Dito po sa amin nangyayari yan. Yung mga mandurugas na mga leader dito. Ha? Hindi talaga nila, tinatago talaga nila. Yan yung pagpapirma-pirma. Nagsimula sa 10,000, hanggang sa naging 5,000 na lang. Hanggang sa naging 3,000, hanggang sa naging 2,000. Hanggang ngayon, di ba, 1,000 na lang. Totoo yan, nangyayari yan. Ganyan pa rin ba? Ha? Kaya, ewan ko, kailan kaya mababago ng mga gagong mga politiko dito sa atin yung mga ganyan sistema nila? Di ba? Yan. Ganyan dito. Kaya, Congressman Bong Suntay, sana naman naging totoo kayo na imbestigahan nyo talaga, lalo dito sa amin lungsod ng Muntinlupa. Secretary Rex Gatchalian, ikaw ang DPWH Secretary, imbestigahan mo dito. Ha? Yang mga ayuda na yan. Sa totoo lang, ganyan po talaga ang nangyayari ito sa amin. At hindi yan kwentong kutsero. Ganyan. Kita nyo nga dito, pamimigay lang ng pamaskong handog. Di ba? O, di ba? Ganyan. Ganyan talaga. Dapat talaga. No? Iyan ay ang mangyari na imbestigahan, makulong yung mga dapat ipakulong. Di ba? Ang kakapal naman ng mga mukha ninyo, di ba? Nakakapal. Sobrang kapal ng mga mukha ninyo. Di ba? Wala kasi kayong mga kasing kapal. Kayong mga namumuno dito, pati yung mga leader ninyo na kinukuha, puro mandurugas at magnanakaw. Di ba? Yan, ganyan. Di ba? Yan ang talagang madalas na ginagawa ninyo. Di ba? Dito sa atin. Lahat na lang nandito, lahat dinudugasan ninyo. Mandurugas kayong lahat. Diba?
Ha? Kaya mga kababayan, dito sa mga politiko, hindi ko naman sinasabing lahat. Basta ipinangako ng politiko, wag mo kayo basa-basa naniniwala. Ha? Mas lamang ang kasinungalingan. Pero pagkakailangan nila ng boto ninyo, yan. Lahat ng sampa, lahat ng gagawin yan, mga yan. Diba? Shoutout sa iyo, Tita Efren Rongabilla. Shoutout sa iyo, Miss Maglalang. Shoutout po, Brianna. Okay, shoutout, no? So, ngayon, ang ninyo at gagawin ninyo dito? Meron pa bang pagbabago kayong gagawin dito? Sa ating lungsod ng Muntinlupa, meron. Para mabago naman ang sistema natin dito. Lahat na lang dito, palpak. Diba? Lahat na lang palpak. Wala na ritong nangyari na ika ng talagang yung bang matatawag na diba? Yung ginhawa naman namin mga informal sectors, tinatanggalan ninyo ng mga matitiran. Imbis na bigyan nyo ng matitiran, ano ginagawa ninyo? Dinidemolish ninyo. Buti man lang kung binibigyan nyo yan ng mga ng ikangang tinatawag natin ng mga relokasyon. Wala. Pera nga, wala pa eh. Diba? Ganyan kayo. Diba? Yan ang mahirap sa inyo. Diba? Kaya, mga kababayan, kailan kaya kayo matututo pagdating sa pagboto? Diba? Yung mga inutil na mga rito, na mga namumuno sa atin dito. Yun lahat na lang dito, ginagago nyo kasi. Pero, kahit anong panggagago nyo, lalabas pa rin at lalabas yung katotohanan na mga gago kayo, hindi ang tao. Diba? Yan, ganyan. Kasi iyan ang mga gawain ninyo. Diba? Sana naman, mabago naman. No? Mabago naman. Ha? Yung sistema na pinaggagawa ninyo. Pero dahil nandito ang Daddy Bird, hindi ko kayo palalagpasin. Hindi ko kayang palalagpasin yung mga pinaggagawa ninyong mga katarantaduhan, mga kainutilan. Alam po ba ninyo, sa pagdating-ating ko ng hearing sa kasong isinampa sa akin, pero hindi natin pag-uusapan na, alam mo, sa damin, tatlo lang ang usapin na lagi kong nadidinig pag umaatin ako ng hearing. Alam mo, kaso, pag hindi droga, sugal. Pag hindi sugal, usapin sa lupa. Yan, tatlo lang na yan. Tatlo yan. Tuwing aatin ako ng hearing, ano sinasabi? Pag hindi droga, usapin ng sugal. Usapin ng lupa. Yan, tatlo lang na yan ang kadalasan na nadidinig ko sa mga hearing na aking naatinan. Yan lang yan. Kaya nga, nagtataka ko, sino bang mga gagong, mga mayor ang bumoto dito kay Rupi Biason na maging presidente pa ng ng peace and order, mayor. Kung may delikadesa ka, hindi mo na dapat tinanggap eh. Kasi mismo yung peace and order dito sa atin, walang kwenta. Bakit? Tignan nyo, kung gaano kadami ang problema rito ng alin, nitong ikangang usapin sa droga, usapin sa lupa, usapin sa sugal. Kasi kung maganda peace and order dito, hindi tayo magkakaganito. Pero ano nangyayari? Naapula ba ninyo? Hindi nyo na maapula. Kaya nyo bang apulain pa? Palagay ko naman, hindi na. Diba? Maapula nyo pa kaya? Yung usapin dito. Katulad ng mga baha sa mga kabahayan, mga baha dito, mga flood control dito. Saan? Meron ba kayong napapatupad na ikangang maibsan man lang yung mga ikangang alalahanin ng mga kapwa nyo, mga Montilipeño o inyong mga constituent na ikangang magpapasko, magbabagong taon, na lumalangoy sila sa kanilang mga kabahayan. Yan po yan. Meron ba kayo nun? Wala. Yan
ang mahirap kasi sa inyo. Wala kayo talagang totoong malasakit. Ganyan. O, ito pa. Ito susunod natin, papanood siya. Usapin to. Ha? Tungkol ito dito sa conviction ni Mayor Rupi Biason. Ha? Ito. Galing po ito. Ha? Kay Banat Bay. Ha? Kay Banat Bay galing ito. Ha? Tignan nyo. Ha? Papapanood ko sa inyo. Kasi nga, ako, ewan ko, bakit ba nakakapagtiwala pa ba tayo dito sa kanila? Ha? Nagtiwala pa ba tayo? Ha? Oh. Diba? Ewan ko kung meron pang magtitiwala. Pag binoto na pa rin siya, abay, gago na talaga itong mga Montilipeño, di ba? Para sa akin. Ha? Dali ah. Dati pong congressman yan. At ngayon, mayor na ng Muntinlupa. Kamusta kayo dyan sa Muntinlupa? Puro lupa pa rin ba? Puro lubak pa rin ba? Ito pong yung peking NGO na ni Napoles ay nahatulan po si Rafi Biason, si Rufi, ewan ko kung Rufi Biason. Ibig sabihin, guilty siya na ano? Anak ng tutsang kalabaw ha? Guilty na po siya. Kaya nga in-uphold. Ibig sabihin niyan, kasi nagpasa siya ng parang appeal doon sa unang conviction niya. Okay? At ano po yung conviction niya? Guilty siya sa graft. Ang nakakapagtaka, guilty siya ng graft. Although, naka-appeal siya, may hawak pa rin siyang posisyon ngayon. Naku, grabe. Ganyan kawalang niya at pwedeng salsalin ang batas ng ilang mga politiko. Kaya nga sabi nila, di ba, meron silang bend the law. Hindi mo i-break yung law pero you can bend it. Parang ganito, ang parusa, Rufi Biason, ay 6 years at 1 buwan hanggang 8 taon na kulong. Habang buhay na disqualification sa paghawak ng public office. And yet, you are here, Mayor of Muntinlupa. Alabo, ano? Ewan ko ba kung bakit ganito ang nangyayari dito sa atin sa buong Pilipinas, di ba? Yung mga mga convicted na, pero, di ba? Nananalo pa rin. Ha? Tapos, yung mga kakampi niya, na kaysa fake news daw. Fake news ba? Yung galing mismo, ha? Sa Sandigan Bayan, fake news pa rin ba yung sinasabi ko? Kaya, Mayor, ako para sa akin, kung wala na kayo kasing moral ascendancy, kaya dapat lang, Mayor, palagay ko, para sa akin, dapat ikaw bumaba na. So, bumaba ka na, Mayor. Diba? Baba ka na. Hindi na kasi, wala nang moral ascendancy. Convicted ka na kung para sa akin. O, ito pa. Ha? Meron pang isa. O, dito naman, galing kay Boss Dada. Ha? Ito. Panoorin natin, ha? O. Ha? Ito, panoorin ninyo. Hindi solusyon eh. Ang solusyon nila, alternatibong pantanga eh. Yan ang problema pag naglalagay tayo mga bossing ha, ng mga tatanga-tanga na mga taga-ahensya ng gobyerno. Meron akong isa dito sa may mga bossing ha. Dito sa Muntinlupa. Dito sa Muntinlupa, mga bossing, nagrereklamo yung mga nila. Nagrereklamo yung mga residente, pinabababa nila yung kanilang mayor na si Rupi Biason dahil wala daw silbi. At saka wala daw moral ascendancy. Bakit? Hindi natin alam kung bakit kasi nananalo itong mga ganitong mga politiko eh. Ayan Muntinlupa Mayor Rupi Biason. Nagkaroon pala ito ng kaso noong 2007 ng PDAP. Oo, yung kay, hindi ko alam kung kay Janet Lim na policy ito. Nagkaroon ito ng kaso ng PDAP, mga bossing. At ang kaso, yung kaso nito, umabot hanggang Sandigan Bayan. At ito ay nagkaroon ng conviction. Ibig sabihin, napatunayan na siya ay may kasalanan. Napatunayan na siya ay hindi mapagkakatiwalaan sa pera. Napatunayan na siya ay hindi malinis ang kanyang pagkatao. Napatunayan na siya ay hindi dapat humahawak ng mga posisyon sa gobyerno. Bakit nandiyan yan sa Muntinlupa? Ha? Bakit ka nandiyan dyan sa Muntinlupa? Putangin na nung congressman ka, wala ka palang ginawa. Nung congressman ka, loko-loko ka pala. Nung congressman ka, may kaso ka pala.
Pero bakit nandiyan ka pa rin? Sabi ko nga sa inyo, kapag ikaw kriminal ka, kasi kriminal to. Kriminal yan eh. Merong conviction from Sandigan Bayan eh. Yung Sandigan Bayan kasi, para yan korte na normal, ng mga normal na tao. Kung ang korte ng normal na tao ay trial court, RTC, mga ganyan, MTC, sa mga sa mga taga-gobyerno, kapag ka ikaw ay may mandato at hindi mo ginawa yung mandato mo, sinumpaan mo, natungkulin mo, sasampahan ka ng kaso sa ombudsman. Yung ombudsman yung magsisilbing piskalya. At yung Sandigan Bayan, yan po yung magsisilbing korte na magsasabi kung ikaw ay guilty o hindi. Guilty. Mantakin mo, tinanggal natin si dyan sa Kongreso Tinanggal natin si Kiko Barsaga for ethical issues. Tapos eto, nandiyan sa Muntinlupa City Hall. Hindi ba ito ang dapat na sinisilip ng COMELEC? Dapat ito yung mga dinidisqualify na mga, kasi hindi talaga qualified ito. Disqualifications means hindi ka qualified, unqualified, at ginawa kang qualified pero hindi ka talaga qualified. Hindi ka talaga qualified. Bakit? Meron kang kaso ng pandarambong eh. Meron kang kaso na sinira mo ang tiwala ng constituents mo. Meron kang problema sa paggamit ng pera. At napatunayan niya ng Sandigan Bayan na meron kang problema sa paggamit ng pera at hindi ka mapagkakatiwalaan. Kawawa naman ang mga taga Muntinlupa. Diyos ko po. Sabi niyo, I am innocent of the charge hurled against me. Anong innocent? Paano ka naging innocent kung convicted ka? Kinonvict ka ng Sandigan Bayan eh. I did not steal from the Filipino people. I was overwhelmingly elected by the people 7 times. Ayun na nga. Ang dami din namang mga magnanakaw kawatan na binoboto pa rin kasi nga maraming ninakaw, magaling magbili ng boto. Hindi ko sinabing ginawa mo yan. Pero ang sinasabi natin, marami nagme-message sa atin from Muntinlupa na sinasabi, sir, pakitingnan naman itong kaso na ito. Kasi yung mayor namin, may kaso pala ng pandarambong. May kaso pala ng hindi ko alam kung binulsa niya yung pera na yan, maliit o malaki. Kayo nagsasabi niyan, di ba? Maliit o malaki. Kapag hindi nagamit ng tama, malversation yan. O kaya, tawag dito, planderous yan. Sabi, kapag ka ikaw ay mantakin mo, may ruling ang Sandigan Bayan, guilty siya, dapat siya makulong ng hanggang 6 na taon o 7 taon. Tapos hindi siya pwedeng humawak na ng mga posisyon sa gobyerno. Pero naging mayor pa. Natatandaan ninyo si Junjun Binay? Si Junjun Binay hindi na 'yun makatakbo hindi na 'yun makatakbo sa Makati kasi nga meron na ring guilty verdict 'yun ng corruption. Ito merong guilty verdict ng corruption. Yan ang problema natin. Naglalagay tayo ng mga maling tao sa pamahalaan. Ako, naninermon ako sa mga nag-message sa akin ng mga taga Muntinlupa na itong mayor nila palpak. Kasi nung ni-research natin, oo nga. Kung palpak yung mayor nyo, ba't nanalo yan dyan? Bakit hindi nyo ikinampanya na hindi manalo yan dyan? Pero kung ako, itong mayor na ito, si Rufy Biazon, Rufy, for delikadesa, kung ako sa'yo, walang tiwala yung mga taga Muntinlupa sa'yo, lumayas ka na dyan. Yung sa akin suggestion lang. Pwede namang sundin mo, hindi bahala ka sa buhay mo. Kung makapal ang mukha mo, kahit na meron kang conviction sa Sandigan Bayan, matigas ang mukha mo, manatili ka dyan sa posisyon, bahala ka sa buhay mo. Pero tanda mo, may karma yan. Speaking of yung incompetence, tingnan ninyo, meron din issue ng flood control sa Muntinlupa. Problema ng palpak ng flood control project sa Muntinlupa. Overpriced na nga, hindi pa mapakinabangan. Yan umano ang estado ng isang flood control project at kalsada sa bahagi ng Laguna Lake sa Muntinlupa City. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimbay. October 27 nang isiwalat ng Department of Environment and Natural Resources ang ilan sa mga umano'y maanumalyang flood control projects na namonitor ng ahensya. Isang halimbawa rito ni DENR Undersecretary Carlos David ay ang tila overpriced na mga proyekto na umaabot sa kalahating milyong piso bawat metro ang presyo.
And when you compute for the length versus the total amount, for example, the 99 million pin over there should stop at the next pin, which is 98.5 million. That length is only 200 meters, which means that the dike has a unit linear cost of about 500,000 per linear meter. Sa patuloy na pagsusuri ng Billionaire News Channel, natagpuan namin ang isang flood control project na ito along Laguna Lake sa Muntinlupa City. Nahahati sa 5 kontrata ang 3-part project na hawak lahat ng EF Chua Construction. Ang halaga nito aabot sa 407.4 million pesos. Sinukat namin ang proyekto sa Google Earth matapos i-verify mismo sa DPWH ang exact starting and ending points nito. Ang unang bahagi ng proyekto matatagpuan sa magkabilang gilid ng Alabang River na palabas sa Laguna Lake. Nasa approximately 140 meters ang haba ng magkabilang gilid na parehong mayroong sheet piles. Ang dulong bahagi nito, kapansin-pansin na tila hindi tinapos at walang nakalagay na pile caps o yung... O bakit natin to tinatouch? O kasi Muntinlupa. Oo, kapag ang namumuno sa isang probinsya, walang pakialam. O walang pakialam talaga. Imagine mo, may conviction ka na tapos tumakbo ka pa na mayor. So ibig sabihin, para sa akin, incompetent to. Itong mayor na ito dahil ayan meron siyang kaso eh. Nakita ng ating Sandigan Bayan na hindi siya fit para mag-lead. O kita mo, may mga ganitong project. O, anong ginagawa ng mayor? O, di ba ang nagbibigay ng permit ng mga proyektong ganito, mayor? O kaya nga, hindi ba napapansin niyo si Mayor Isko Moreno? Sinisita niya yung mga congressman niya na katarantaduan ng mga pinagagawang mga proyekto eh. Lalong-lalo na yung mga proyekto na na kailangan ng mga permits niyan. Pag naghukay yan, kailangan ng permit sa City Hall niyan. Lahat yan, alam niya ng City Hall. So, responsibilidad din ng City Hall na yung mga ganitong mga proyekto, since nagbigay sila ng permit, dapat chine-check nila tapos o hindi. O kita mo dyan sa may Muntinlupa, o kita mo kalahati lang. Yung dulong part, wala nang mga sheet, steel sheet something, yung shit, hindi mo binabaon yun eh. Tapos nilalagyan ng semento yun para yun yung nagiging river wall. O para mag-guide mo yung tubig kung saan mo gustong dalhin, ganun yun. Semento sa taas mismo ng sheet piles. Ayun, sheet piles. Pinaggaganong-ganon yun, pinagdidikit-dikit yun, binabaon yun malalim, tapos yung likuran nun, nilalagyan ng semento para ma-reinforce siya. 300 meters naman ang sukat ng 2 bahagi ng proyektong nakaharap sa Laguna Lake. Kung susumahin, aabot sa halos 600 linear meters ang kabuuan ng flood control project. Ibig sabihin, nagkakahalaga ng 679,000 pesos ang presyo ng 1 metro ng proyekto. Ayon pa sa kinonsultang engineer ng Billionaire News Channel, tila hindi nasa-serve ng proyekto ang full purpose nito dahil maliit na bahagi lang ng lawa ang kinatatayuan ng flood control project. Bukod sa tila pagiging overpriced, napansin din ng aming team ang isang kalsada sa kaparehong lokasyon ng flood control project. Nasa mahigit 400 meters ang haba nito. Pero tila isang road to nowhere ang aming naabutan. Mantakin mo, may kalsada. Tapos walang pupuntahan. Yan. Imagine, ito yung mga klase ng mga government official that we are electing. Kaya nga natin to ipinakikita for us to stop doing this. Magrereklamo tayo na yung mga syudad natin, distrito natin, bulok. Pero boto naman tayo ng boto ng mga tao. In this case, dito sa Muntinlupa, kayong mga nagme-message sa akin, na bisit kayo sa mayor ninyo, dapat talaga kayo ang kabisitan ko, kayong mga bumoboto. Why? Nanalo itong mayor na ito, hindi nyo bina-background check. Yung mayor ninyo, merong kaso ng, actually hindi lang kaso conviction. Bagamat yung kanyang ibang mga kaso ay na-dismiss, na-convict pa din siya sa isang kaso na hindi mo siya dapat pagkatiwalaan ng serbisyo, ng pera. More so yung buong syudad, mo sa kanya, maunlad ang Muntinlupa. Maayos ang Muntinlupa, pero mas uunlad pa sana kayo kapag naglagay kayo dyan ng mga matitinong tao. So ito panawagan natin sa mga taga Muntinlupa, kaysa magsumbong kayo sa amin para i-check itong itong mayor, bagamat siguro kaya kayo nagsusumbong dahil huli ng lahat. Parating na ang eleksyon, kapag tumakbo ulit ito, nasa sa inyo pagka binoto nyo pa ito. Pag nanalo pa ulit ito, huwag na kayo magsusumbong, ha?
Oo, kasi dahil mga nagme-message, sir, tingnan nyo naman yung ano namin, yung ano na problema rito sa ano namin, sa lugar namin, baha, yung mayor namin walang ginagawa. Kaya naman pala, ganyan yung mga proyekto, o ganyan yung mga kalsada, papunta sa kawalan, baka pag sinundan mo yan, puta sa impyerno punta niyan. Mag-ingat kayo. Kaya nga, ina-advocate natin na mga kababayan ko, parang awa nun niya, gusto nyo maging maayos ang bayang Pilipinas, anuhin ninyo ang magboto kayo ng tama. Okay? Klaro tayo dyan, ha? Dyan naman kay Rufy Biazon, kung ayaw mong gawin ng maayos yung trabaho mo, lumayas ka na sa posisyon. Ngayon, kung gusto mong baguhin yung iyong trabaho, ayusin mo yung trabaho mo, edi maganda, pero para sa akin, siguro, i-clear mo muna yung sarili mo sa mga kaso mo bago ka tumakbo sa mga posisyon sa gobyerno. Kaya talaga wala na ba kayo ibang pagkakitaan o alam na trabaho kundi maglingkod sa bayan? Hindi nyo naman talaga pinaglilingkuran yung bayan. Ha? Basta yun lang, ha? Ako, wag kang magagalit sa akin, ha? Nakita ko lang yung kaso mo, nakita ko lang yung conviction mo sa Sandigan Bayan. Ano ba sinabi nung Sandigan Bayan sa conviction niya? Ayan, nakalagay diyan, conviction for graft. Anti-graft found him guilty of graft. 'Di ba? Dahil sa paggamit ng PDAF. The court sentenced him to 6 to 8 years in prison and gave him perpetual disqualification from public office. Bakit nakakapagsilbi pa ito? Di ba dapat ito ang dinidisqualify ng COMELEC? Kailangan baguhin din yung style ng COMELEC Kasi ang sinasabi ng ang sinasabi nila dito, pwede pa siyang maging mayor kasi nga meron siyang parang TRO meron siyang appeal doon sa conviction niya sa Supreme Court. So hanggat walang resulta yung Supreme Court appeal niya, pwede pa siya mag-hold ng office. Dapat baguhin yan Basta ang Sandigan Bayan nag-convict na sa'yo, wala ka na talaga dapat. Saka ka na ulit tumakbo kapag kinlear ka ng Supreme Court. Ganon. Ayan 2.7 million of his PDAF was channeled to a fake NGO linked to Janet Lim Napoles. Imaginein mo, itong congressman na ito, link pala kay Janet Lim Napoles. Si Janet Lim Napoles nakakulong, tapos yung congressman na nagpadala ng pera sa kanya, hindi nakulong. Sabi nila, maliit na halaga lang yan. Maliit na halaga, malaking halaga. Hindi sa kanila yan, pera ng taong bayan yan. Diba? Na-acquit lang yung ibang mga niya, yung malversation, misappropriation, na ganyan yung sinasabi ng ombudsman kay Romualdez. Yan lang daw isasampa niyang kaso. Nadidismiss pala yung mga kaso na yan, kaya pala yan yung isasampa ng ombudsman na kaso. Mga hudas talaga kayo, ha? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Ayan. Nakita niyo mga kababayan? Ganyan talaga rito pinaglalaroan ng batas. Kaya, ayaw ko ba? Ako, totoo lang. Tama si Boss Dada. Alam mo bakit? Bakit tayo boto ng mga ganitong klaseng mga politiko? Diba? Kaya, sa isang banda, hindi mo pwede sisihin din ng politiko. Bakit? Kasi tayo yung mga nagpapabuli. Mabigyan lang ng 500, mabigyan ng 1,000, mabigyan ng 2,000, Sus Mariosep, anong kapalit? Yung 3 taon ninyong paghihirap, yung 3 taon ninyong ikanang sama ng loob ang ibibigay sa inyo. Di ba? Yan. Ngayon, ang gagawin natin, magbabasa tayo ng mga chat ng ating mga kasama. Ang akap ayuda sa Alabang galing kay JRF. Binigay sa barangay, binigay naman ito sa mga leaders. Kapitana, tapos ang mga leaders naman ni Kapitana ay binabawasan nila ng 1,000 bawat benepisaryo. Kapitana Tintin, bantayan mo tong mga tao mo. Bantayan mo to. Bakit? Tignan nyo. Yung ikangang, base po ito, base lang ito sa chat sa akin ng mga nanonood sa akin ngayon na mga naka-hide lang. Pero ito, tingnan pa natin yung iba. Okay. Wow, ang galing ni Liam, bro. But dapat may extra tip yan. Sandali tignan natin pa yung ibang
Pakisiuli kay Lulu, ha? Salamat po sa uling tulong. Okay. Yan ang mga nagpapadala sa atin ng komento. Diba? Ito, ang dami pa rito. Basahin natin, ha? Okay. Kaya kayo, ha? Ngayon, hindi ko lang alam kung saan ka kumukuha ng kapal ng mukha mo. Kung bakit ika ngang, ha? Diba? Maraming ano, diba? Ito pa. Tingnan natin dito, ha? Ito, sabi dito, paatras nga po binibigay na serbisyo sa senior citizen na mag-claim pa na may stop pa po. Ngayon, instead dalhin sa bahay ng senior po ay may nalalaman po pa po si Mayor Biason na ihahatid ng gamot sa 80 years old and above na may katandaan pa sa katandem pa sa mga nakamotorsiklo. Kailangan pa po ba dalawang maghatid? Pwede naman yung nagdadrive lang ang motor ang nagatid na lang po sa senior, di ba po doble pasahod po natin sa kanila at ilang nakamotor ang nagde-deliver, sayang po pondo po natin, pampapogi lang ginagawa po nila. Okay. Ito, meron pa rito, sabi dito, galing ito sa dito sa kay Mayor Rupi Biason. Tuloy-tuloy ang progresyon libreng gamot para sa senior citizens sa Muntinlupa. Free home delivery service. Mayor, tandaan po ninyo, Mayor. Tandaan po ninyo. Mayor, wala akong gamot na diyan sa health center. Papogi lang ginagawa ito para social media mileage lang yan. Marami nga nagsasabi, Mayor, bakit ba hindi ka na lang daw mag-vlogger? Total, mahilig ka naman sa social media. Sige, para may competition naman ako na ika nga, Mayor, bakit nga hindi na lang ikaw mag-vlogger? Total, mahilig ka naman palang di ba? Magpa-social media. Daddy Bert, inalis, okay. So far, kapag nagre-refill po ako sa high blood and sugar, meron po ang balita ko po, ibang gamot na ubusan po talaga. Kaya ang nagreklamo din po pumunta sa health center po. Ayan. Mayor, alam niyo, baguhin nyo kasi yung sistema ninyo. Magaling kayo, ika nga, pagdating sa ika nga mga ganyan-ganyan. Pero, ang tanong, totoo ba talaga yan? Diba? Totoo ba yan? Ang sabi rito ni shout out siya Ray Tagaro. Okay? Good evening po, Daddy Bert, Mervin Reyes. Grabe ng makapag politiko dito sa Muntinlupa at walang anomalya yung pala matindi. Di ba? Kaya nga, di ba? Yan ang sinasabi natin, di ba? Kaya nga mga kababayan, kung hindi tayo magpapalit ng ika nga ng ating mga namumuno dito, wala ako talagang magiging asenso. Napakayaman ang lungsod ng Muntinlupa, pero wala na nangyayari. Diba? Yan po ang nangyayaring totoo dito sa atin, sa lungsod ng Muntinlupa. Ayun. So, ngayon, dito na po tayo kasi nagla-live ngayon dito sa aking, dito na po tayo nagla-live ngayon dito sa aking computer. Dito na tayo nagla-live para mas malaki na papanood at pwede kong pasukan pa na mga dapat ninyong mapanood kung ano yung ikang, kaya naman, Mayor, nananawagan na sa'yo.
yung iba pang mga vlogger, di ba? Na hindi lang pala ako, di ba? Kaya, Mayor, mabuti pa, mag-shout out tayo, no? Okay? Shout out po tayo. Shout out po and happy birthday kay Atty. Toto Kausing. Happy birthday kay Atty. Toto Kausing. Kay Vice Mayor Celso Joko. Shout out sa iyo, Vice Mayor Celso Joko. Kay Chandar Joko Butay, Kapitana IB Arsiaga Tadepa, sa lahat ng mga taga-ICC, Acero, Santo Niño, Kagawad Yabut Arsiaga, Robert Dominguez, Renato Alcazabas, Andrew Gonzales, Sinada del Mundo Pabian, Emiling Pabian, Alma Pabian, Lenny Cusido, Alice Benedicto, Winnie Villanueva, Alma Sumampong, Joel Legaspi and family, Katikim Vlog, Engineer Ian Ortega de la Cruz, Colonel Bunny Martinez, Colonel Manny de Guzman, Alan Miranda, Ana Pagkalinawan, Ed Lara, Lani San Agustin, Jeffrey Hernandez Malahito, Karen Basuel, Boy Soriano, Redan Cipriano, Jerry Peñamante, Carlos Soriano, Menal Dandrito, James Uliaga, Edward Agustin, Kapitan Potpot Lopena Jr., Tita Efren Rongabilla, Enteng Rongabilla, Rico Rachea, Chester Lopena Hempisilia, Melvin Reyes, Teddy Lopena, Kagawad Becha del Rio Bangiban, Kagawad Teddy Loresca, Kagawad Toto Rivera, Rea Loresca, Kagawad Bugi Papa, Gogi Capiral, Kagawad Ogi Dirama, Gloria Dalisay Boyser, Perry Lopena, Tessie Lopena, Kagawad Patrick Mojican, Mark Brian Soriano, Angge Magnay Austria, Henry Di Castro, Ivan Rebon Cayao, Esteban Perulena, Magdalena Perulena, Tropang Magdalo, J. Montes, Ellis Marquez, Edmond Panganiban, Agnes Panganiban, Jane Vasco Padilla, Des Ocampo, Melanie Gabiola Garcia, Mercelita Duat, Dina Duat, Miguel Macaraig, Beng Nunez and family, Rodolfo Pong Rivera and family ng New Zealand, May Martinez Tamayo and family, Jun Cayas, Gele Cruz Crisosto. Ayan. No, magpapaalam na po tayo mga kababayan kong mga Montilipeño, no? Bukas po uli, no? At nagpapasalamat po nga pala ako dun sa lahat ng mga tumulong at nakiramay sa aking bayaw na si Noli Navarro, katulad po ni Konsehal Tiñepes, kay Konsehal Alexon Diaz, kay Kapitan Jerry Tebes, kay Kapitan Atan Gutierrez. No? Salamat po sa inyong suporta at tulong na ipinagkaloob doon sa aking bayaw. Sumalangit nawa ang kaluluwa ng aking bayaw, nawa patnubayan po siya ng ating Panginoon Diyos, no? Na maluhati siyang makarating sa kanyang paroroonan. Maraming pong salamat at magandang gabi sa inyong lahat, no? Nawa patnubayan po kayo lagi ng ating Panginoon Diyos. Ligtas po kayo sa anumang pong sakuna, anumang pong kapangpakan, lalong-lalo na po sa anumang pong mga karamdaman. God bless you all at maraming pong salamat sa Diyos. Okay? Ayan. Okay. Wait lang